Chapter 9. Maybe love do exist, and Cupid has something to do with it, and I must say thank you to him. I've been a complete jerk these last few years. I've been heartless and I don't want anyone to look down on me. I want them to know who's the boss, and it's me. Oh successful kuya, bumawi ka ah. Siniko ako ni Jean. Karga ko sili kaya ibinaba ko muna siya para kausapin si Jean. Kuya, yung sabi mong ililibre ako ng trip, baka nakalimutan mo. Sabi naman niya ulit. I asked Lee kung gusto niya ng gift and he said he wanted me to bought him a toy yacht. Pareho ng sinakyan nila ngayon. I told Jean about it and she nodded, siya na lang daw ang bibili. And the trip, Jean wanted to go on a trip and I don't know where, so I asked her. Sure, where and when? Mag-iisip pa ako. Sasabihin ko mamaya, sabi nito. Take your time. Sabi ko naman. Inilibot ko ang tingin at huminto kay Ella, busy ito sa pagkausap sa iba pang mga guests. Nilapitan ko si Ella at niyakap ito mula sa likod. Can I talk to you? I can't hold this anymore, I need to confess my feelings so my heart won't explode. Sure, she answered. I'll talk to my husband po muna, salamat po sa pagdalo. Nakangiting sabi niya saka humarap sa akin. Where ta? She asked. Dinala ko sa dalampasigan at naglakad-lakad kami sa buhangin. How should I start? I whispered. I heard her chuckle. Take your time, sabi niya. I love you, there, I said it. Natigilan ito at napatingin sa akin. What? She asked. Parang ako yung babae dito tapos siya yung guy, Kevin. Love, hindi ko pa natatapos sabihin iyon nang halikan niya ako. I was shocked but still I responded to her kiss with passion and love. We started touching each. Natigil ako sa pag-i-imagine dahil sa pagtawag niya. Kevin. I saw her waving her hand in front of my face. Damn, what the is that? I'm imagining things again. You want to say something? Nothing, enjoy your day, said and kissed her forehead saka ako lumayo sa kanya. I feel so stupid. Stupid, Kevin. Dahil lang sa love confession naduduwag ka na. Come on. You're a mafia boss, magtatapat ka lang naman sa isang tao naduduwag ka na agad. My subconscious, stop spitting words, you're making my mind go crazy. Mariin kong ipinikit ang mata at gustong kutusan ang sarili. Ella POV. Kevin is weird, yeah, really weird. Kanina kasi may sinasabi siyang kung ano pero, hindi ko naman marinig kasi mahinang-mahina iyon na parang hangin na lang ang nakakarinig. Kailan kayo ikinasal ni Kevin? Tabong ni Mommy. February 18 po Mom, actually malapit na ang wedding anniversary namin at wala pa akong plano kung paano I celebrate iyon, sabi ko. What if magpa-party kayo sa mansyon niya, invite everyone, suggest ng dad niya. That's too risky, hon. You know Kevin is part of an underground business, sabi ni Mom. Of course they knew about Kevin being the boss of an underground org. Hindi din naman tinutulan ng daddy niya because he knows Kevin can handle himself and there's nothing to worry about. Yung mga kakilala lang naman natin. I heard Kevin dad said. Is it okay to you, Ella? Tanong ni Mom. I looked at her and answered. Sure Mom, why not? Okay lang din naman sakin ang party basta mapapanatiling ligtas, ang lugar kung saan gaganapin ang party. Son, come here and sit. Umupo sa tabi ko si Kevin. Wait, I've been wondering where's Zagan? Mom, I haven't seen Zagan for a long time, where is he? I saw on my peripheral version that Kevin poker face looked at me. He's in New Zealand closing some deals, why sudden asking? She asked. Nothing, sagot ko sa katiningnan si Kevin nagigil na hinihiwa ang steak sa plato niya. Baka pati yung plato mahiwa mo rin. I said. Tiningnan niya lang ako ng masama saka isinubo ang nahiwang steak. See, he's being irrational. Ipinagpatuloy ko ang pagkain habang si Mommy naman ikinwento, ang plano niya sa anniversary namin. It was Kevin who arranged this surprise party, I must thank him for that pero hindi na muna siguro sa ngayon. I can feel his cold glance towards me kaya naman nilingon ko ulit ito. Problema mo? I asked. Do you want me to kill Zagan?
He asked saka ito umalis sa upuan niya, pero bago pa ito makaalis inabot ko ang kamay niya at dinala ang mukha niya pababa sa akin. You're cute when you're jealous. I said saka siya hinalikan sa pisngi at binitawan na ang batok niya. Nanatili itong nakatayo sa gilid ko at hindi makapaniwalang nakatingin sa akin. This day will be remembered. I thank you for this Kervin. Happy birthday to you, Ella. Matiwasay na natapos ang inihanda nilang kasiyahan para sa birthday ko. Kaya naman naglalakad na ako pabalik sa cottage na pinanggalingan ko kanina. Alas 5 na ng umaga at inaantok na din naman ako. Agad akong pumasok sa kwarto at nahiga sa malambot na kama, tipaikitnas ana ako nang marinig kong bumukas ang pinto ng kwarto ko. Nilangon ko yun at nakita ko si Kervin pumasok siya sa kwarto at saka inalis, ang pangitaas na damit pati ang pantalon na suot. Hoy! Anong ginagawa mo? Natatarantang tanong ko. Natigil ito sa ginagawa. Matutulog. Patanong na sabi nito. Kwarto ko ito ba't ka nandito? Tanong ko at napahigpit ang hawak sa kumot. It's my room too, sabi niya at saka pinagpatuloy ang paghuhubad. What? Exaggerated ang pagkakasabi ko noon kaya naman kinunutan niya ko ng noo. What's with you and your mind, Ella? Tanong niya at kinuha ang kumot dahilan para mabitawan ko yun. Sa sofa ka matulog, pilit ko at saka nahiga sa gitna ng kama. Oh come on, ngayon ka pa magiging ganyan, we shared bed a few times, Ella, don't tell me nakalimutan mo na. He asked at nanunuri ang matang tiningnan ako. Natutup ko ang bibig dahil sa sinabi nito. Umusag ka na, gusto ko nang matulog, sabi nito. Tinulak niya ko bahagya para makahiga siya sa kama, malaki naman ito at kasiya kaming dalawa. Iisang kwarto lang ba ang kinuha mo para sa atin? Tanong ko. What's the problem with that? You're my wife, sabi nito. Kahit pa forced marriage naman yung ginawa mo sa akin. Sabi ko dahilan para umiba ang timpla ng mukha nito. Dumilim ang mukha nito dahil sa sinabi ko kaya nagulat ako nang bigla niya akong kunin palapit sa kanya at pamatong siya sakin at walang pakandangang hinalikan ako. Nagulat ako pero agad ding tinugon, nakaramdam ako ng kung ano sa tiyan ko at parang uminit ata ang paligid, tumigil siya at saka inirapan ako. I thought this was a forced marriage, why did you kiss me back? Nanunuyang sabi nito. Kasi, sinunggaban niya ulit ako ng halik at saka mas nilapit niya pa ako sa kanya. Tinugon ko uli yun at nagpadala na lang sa nararamdamang init. Sinumulan niya ng haborin ang suot kong dress, ewan ko kung paano niya na-unzip ang dress na suot ko habang naghahalikan kami. Naging malikot ang kamay niya nang maubad na ang dress ko at naiwan na lang ang suot kong panloob. Naging maingat ang paghalik niyang iyon hanggang sa naging mapusok. Sinumulan niya ng halikan ang leeg ko pababa sa dibdib ko. Nakaramdam ako ng kung anong kilati sa tiyan ko. He sucked my other while his left hand massaging my other. Hindi ko na mapigilan ang sarili at nagpakawala ng mumunting hilanghing. I moaned as he kept on sucking mine like a baby. Naging malikot na rin ang kamay niya at natanggal na din ito ang suot kong bra at undies. Iniwan ng bibig niya ang dibdib ko at hinalikan ako ulit sa labi. We shared the hot kiss. I let out a soft moan. When he bites my lower lip and slid his tongue inside, our tongue battled and we kissed like there's no tomorrow. Humiwalay ito sa akin para kumuha ng hangin sa kapinunit, ang suot na shirt, pinanood ko lang siyang naghubad sa harapan ko. Kitang-kita ko ang pag-stretch ng abs nito nang pinunit niya ang suot na shirt. Hinalikan niya ako ulit at dahan-dahan na gumapang ang kamay niya sa sentro ko. Nagdagdagan ang init na nararamdaman ko when his hands reached my folds and he gently played with it using his fingers. Napakapit ako sa braso niya nang ginawa niya yun. You're wet, Ella. Ewan ko pero ang landi ng pagkakatawag niya sa pangalan ko matapos niyang sabihin iyon. I can't, Kervin. My moan became more louder and louder when he slid his index finger and slowly moving it inside me. Tiningnan ko siya sa mata, halos maubusan ako ng lakas, dahil sa sarap ng dulot ng kamay niya sa loob ko. I was about to come, when he inserted his on mine making me screaming in pain. Nahampa ko ang balikat niya dahil sa biglaan niyang pagpasok. I'm sorry, I didn't mean to. Shut up. Don't move, ang sakit. Reklamo ko. His thing is big and it occupied every corner of my femininity.
After seconds he slowly moved inside me. Ang sakit na naramdaman ko kanina ay unting-unting napalitan ng sarap. Fervent fast, he covered my mouth using his lips so. I answered his kisses as he keeps on moving inside me. From slower his thrust became fast and hard and I can't hardly recognize my voice as he keep on moving inside me. Fervent, I can't take it anymore. I keep on moaning his name as he moved inside me. Sinabayan ko ang paggalaw niya at sinalubong sa lahat ng paglabas-masok nito sa akin. I'm near. Impit kong sigaw habang sinasalubing ang pagbayo niya. I clung to his shoulder as he moved inside me. Minutes after some deep and fast thrust we both reached the peak. He spurt his semen inside me and tired lying next to me. Mabilis ang paghinga namin at pareho kaming pinagpapawisan kahit naka-aircon ang buong kwarto. I thought you wouldn't let me, he stated. I only stared at him and gave him a kiss. We did it a few times that night until we were both very tired. Kinabukasan, nagising ako nang wala sa tabi ko si Fervent, 10:00 na ng umaga at masakit ang buong katawan ko dahil sa ginawa namin kahapon. I slapped my forehead when memories of yesterday night came into my senses. I gave up my V card on him last night and I didn't feel any regret on doing it with him. Dahan-dahan akong tumayo at paika-ikang naglakad patungo sa banyo, para maligo dahil sobrang lagkit ng katawan ko. Matapos maligo nagtungo ako sa walk-in closet, nakita ko kasing nandoon ang bagahe ko. Kumuha ako ng beach dress uli saka isinuot. Ang tsinelas pinilit kong maglakad ng normal para hindi nila mapansin. Nasaan na ba kasi ang makong na yon? Lumabas ako sa cottage at naglakad-lakad sa dalampasigan nang biglang may yamakap sa akin, mula sa likod at hinalikan ako sa balikat ko. Good morning, thank you, sabi niya kaya naman nilangon ko ito at sinapak. Alam mo bang ang sakit ng katawan ko? Sabi ko, it's normal, beside I'm your first. And we did it a few time agad kong tinakpan, ang bibig nito nang makita kong papalapit sila Jean sa pwesto namin. Tara mag-jetski tayo, may available doon sa kabilang isla, aya ni Jean. May nakaparada na ring yacht sa dagat, mukhang pinaghandaan nila Nag-aya ka pa, alam mo namang may phobia ako sa dagat. I rolled my eyes at her habang inosente naman ako nitong tiningnan. Nagtungo kami doon at saka kami sumakay sa yacht. Tinulungan akong makaakyat ni Fervent sa yacht kaya biglang tumalak si Jean. Kahit ang peaceful mo tingnan dagat di parent kita magugustuhan, never. Ayan denay pero kakagat din naman, parinig nito kaya naman sinaman ko siya ng tingin. Nagkibit balikat naman si Jean sa gilid niya. Kailan kayo ikakasal? Tanong ko. Ewan, next year pa siguro, sabi ni Jean at umupo sa tabi nila Jean. Ito talagang si Jean hindi nahahalataan mayaman, dahil sa attitude nito hindi kasi siya pakitang tao, ipinapakita niya kung ano talaga siya nang walang tinatago, kahit na minsan nakakasakit yung mga salitang lumalabas sa bibig niya. Nang makadaong ang yacht sa dalampasigan bumaba ako at saka nagtampisaw sa tubig dagat. Ba't ngayon nila naisipan mag-jetski ang tirek-tirek na ng araw si Jean talaga? Kumuha sila ng 3 jetski at isa-isa si Jean at Jean habang share naman kami si Fervent. Ano ba naman yan, pati ba naman sa jetski share ulit kami? Ako ang nasa harap ni Fervent kaya nakahawak siya sa biwang ko at ipinatong nito ang ulo sa balikat ko. Naiilang ako sa posisyon namin pero dahan-dahan iyong nawala ng halikan nito, ang pisens ko at saka ako inutusan na paandarin ang jetski. He put his hands on my waist while he's teaching me how to maneuver the jet ski. Madali lang akong natuto sa paggamit at hindi na pumasok sa isip ko na may phobia ako sa dagat, dahil sa sobrang saya na naramdaman ko habang nag-uunahan, ang jet ski namin papunta sa dalampasigan. Ang bagal niyo po, sigaw ni Jean sa amin. Kaya naman mas binilisan ko pa ang pag-drive sa jet ski, malapit pa kaming magbangga at nagsitaw-anan lang kami at pinagpatuloy ang racing kuno namin. I felt Fervent hug me from the back at ang ilang na naramdaman ko ay unting-unting nawala, even my fear of the sea suddenly disappeared. LPOV. Napag-isip-isip ko kahapon habang nagje-jetski at habang nagbabiyahe na kami pauwi sa mansyon. May nararamdaman na ba ako kay Fervent? Hindi ko alam pero may isang banda sa isip ko na takot sabihin,
Ang tatlong salitang yun, parang takot akong i-reject niya ako if ever na magtapat man ako sa kanya. Hindi ko din kasi maiwasang hindi ito matitigan ng matagal habang nagje-jetski kami, tapos paulit-ulit ding bumabalik ang alala ko nung may nangyari sa amin. Ella, masayang sabi ni Jean sakin may kung ano itong tinatago sa likod niya. Ano yan? Tanong ko at ninliitan ito ng tingin. Yamakap siya sa akin saka inabutan ako ng 3 pregnancy test. 2 linya meaning positive. Buntis ka? Tanong ko. Hindi ba obvious ibibigay ko ba ang pregnancy test kung hindi? I am 5 weeks preggy. Sharpshooter yan. Kami kaya kailan din? Erase. Bakit di mo ibigay kay Chin? Tanong ko. Isusurpresa ko na muna siya. Sabi nito. Bakit sa akin mo una ipinakita di ba dapat sa kanya? Tanong ko ulit. Kasi Ella since grade school best friend na kita at parang kapatid na, ang turing ko sayo sa kamarami na tayong. Naiiyak na tugon nito. Niyakap ko ito. Naiiyak din ako, masaya ako para kay Jean. Sige iwan muna kita, sabi niya. Huy bruha ako magsusukat ng gown ko mamaya. Sabi ko. Oo na wala kang discount chi. Sabi din nito. Sa hotel nila mami mamaya gaganapin ang wedding anniversary namin ni Kervin. 1 taon na pala mula ng aksidente nila akong makidnap at napagbantaan, grabing kaba ko nun like sing taas ng Eiffel Tower. I smiled when I remember our first meet, I felt nostalgic. Yung parang happy memory na ayaw kong kalimutan. The wedding, the kidnapping, boutique and it all ended up here. It's been a year after that stressful days, those days that I tried to escape. Got annoyed by his presence and such but now we are celebrating our first year together, first year of playing the role of the husband and wife. How cute! Bumukas uli ang kwarto ko at nakita kong si Kervin ang pumasok. Nginitian niya ako kaya nginitian ko din siya. Inabot niya ang kamay ko at saka siya may inilagay na parehabang box na may ribbon sa gilid. Ano ta? Tanong ko. Binuksan niya yun saka siya sumenyas na tumalikod ako. Isinuot niya yun sa leeg ko kaya humarap ako sa salamin ko sa gilid saka iyon hinawakan. Ang ganda, manghang sabi ko. Isa iyon crescent moon na may star sa gilid. Simple lang pero maganda. May tracking device ang kwintas na yan at nakalink sa phone ko, kaya kung may mangyari mang masama mamaya matatrack agad kita. Paliwanag niya saka ipinakita ang phone niya may parang Jeeps tracker na ewan. Thank you. Sabi ko hindi ko papigilang halikan siya sa labi, tinugon niya naman iyon. Kinarga niya ako kaya iniyakap ko ang binti sa bewang niya. Hinihingal akong humiwalay sa kanya. Nilock ko yung pinto. Makahulugang sabi niya at pilyong ngumiti. Agad niya akong hinalikan ng mapusok at inihiga sa kama. He slowly removed my shirt following my undergarments without breaking the keys. You're really irresistible, Ella. Only you can make my mind go crazy even just for a kiss. He said. I only nodded at nagpaubaya sa sensasyong nararamdaman. Nasa kwarto na ako ni Jean sinukatan niya ako ng gown. Isang kulay pulang gown na fit sa akin. Inayos ni Maevie ang buhok ko, oo pinasundo ko siya sa bahay niya. Umiyak nga siya kesyo iniwan na doon namin siya ang oo ng baklang ta. Pakagwapa na lang Jod. Sabi nito sa lengwaheng Bisaya. Ewan ko sayo, sabi ko sa katiningnan ng sarili sa salamin. Naka-braid na ba ang buhok ko para siyang messy na ewan basta ganun, tapos light makeup lang ang inilagay niya sakin. Tumayo ka na at isuot ang gown baka naghihintay na sila sa venue, sabi ni Jean. Tumayo ako saka ako naglakad papunta sa gown na nakalagay sa mannequin. Matapos makapag-ayos umalis na kami. Sa ibang sasakyan ako inilagay sa katayt naman yung security kaya hindi sila nabahala. Lang oras na kami sa biyahe kaya naman nagtaka ako, kung bakit hanggang ngayon hindi parent kami nakarating doon. Nakaramdam ako na parang may mali, it's almost 12 noon at ilang oras na lang ay magsisimula na sila. I look at the driver first before looking outside.